imbensyong Pilipino, walang kamatayang legasya. Tayang legasya ng mga imbensyong Pilipino ay naninindigang matayog, nagbubuntong ng isang anino na umaabot sa iba't ibang henerasyon. Mula sa fluorescent lamp hanggang sa water-powered engine, mula sa yoyo hanggang sa karaoke machine, ang mga imbensyong ito ay hindi lamang mga produkto ng pagkamalikhain. Sila ang mga sagisag ng katatagan, kasigasigan, at di matatawarang dedikasyon ng isang bansa na mag-iwan ng isang malalim na bakas sa kanbas ng pagsulong ng sangkatauhan. Patis, ang maalat na symphony ng katalinuhang Pilipino. Ang patis, isang batong panulukan sa lutuing Timog Silangang Asya, ay nag-ugat sa malikhaing diwa ni Aling Tentay, kilala rin bilang Ruperta David. Ipinanganak sa panahon pagkatapos ng pananakop ng mga Hapones, sinamantala ni Aling Tentay ang esensya ng tuyong isda, isang pangunahing bilihin sa mga pamilihang Pilipino, upang lumikha ng isang natatanging pampalasa. Sa pamamagitan ng serye ng mga pagpino, lumitaw ang masarap na eliksir na kilala bilang patis. Noong 1949, opisyal na nirehistro ng Tentay Food and Sauces ang patis, na nagmarka ng hindi maaaring pawing lugar nito sa gastronomiyang Pilipino. Ang mahapding paalat ng patis ay lumampas sa mga hangganan at naging ninuno ng mga fish sauce ng Vietnam at Thailand, nagpayaman sa kanilang mga lutuin at nakahanap ng isang mahalagang pwesto sa kanilang mga masasarap na putahe. Pangalawa, erythromycin, ang antibiogramo na isinilang sa Iloilo. Ang erythromycin, isang macrolide antibiotic na nagpanabago sa paggamot sa medisina, ay utang ang pagkakatuklas nito sa matalas na mga obserbasyon ni E. Abelardo Aguilar. Na taga Iloilo, nakilala ni E. Aguilar ang potensyal na antibacterial sa loob ng Aspergillus species ng mga fungi. Itinulak ng pananaw na ito, ipinadala niya ang mga sampol sa Eli Lilly kanyang pinagtatrabahuhan. Ang kumpanyang parmasyutiko, na nakabase sa Indiana, ang nagpatuloy sa pagpapaunlad ng antibiotiko at inilabas ito sa ilalim ng brand name na Iloson, isang pagkilala sa lugar ng maswerteng pagkakatuklas nito. Sa kasamaang palad, pumanaw si E. Abelardo Aguilar noong 1973 na ang kanyang napapanahong ambag sa medisina ay hindi gaanong kinilala at hindi nabawisan. Sa kabila ng nakakalungkot na pangyayaring ito, ang legasya ng erythromycin ay nananatiling isang patunay sa pagkamalikhain ng Pilipino at sa walang hanggang epekto nito sa pandaigdigang pangangalagang pangkalusugan.